Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. So ngayong araw is nandito pa rin tayo para talakayin yung ating series which is Grow in the Grace. So ngayong araw, ang Bible verse or yung topic pala muna natin is ano nga ba ang connection ng Old Testament sa New Testament. So the law of Moses and grace in Christ. So, yun yung pinagkaiba ng Old Testament and New Testament. So, in connection to our topic for today, ang Bible verse na ating tatalakayin ay ang John chapter 1 verses 16 to 17. In New International Version, out of His fullness, we have all received grace in place of grace already given. For the law was given through Moses, grace and truth came through Jesus Christ. So in Tagalog translation naman or in ang Biblia 2001, at mula sa kanyang kapuspusan ay tumanggap tayong lahat, biyaya na sinundan pa ng biyaya. So mula sa kapuspusan ng ating Panginoon is yung blessings na natatanggap natin, di ba sabi nga rito, we have all received grace in place of grace already given. So, yung blessing na natatanggap natin, patong-patong. Kaya sabi dito, biyaya na sinusundan pa ng ibang biyaya. So, place of grace already given. Sinasabi rin dito na sapagkat ibinigay sa pamamagitan ni Moises ang kautusan. So, yung Old Testament kasi, kung mapapansin natin, or sa mga hindi familiar sa Bible, gaya nga nasabi ni Pastor Russell, yung Bible is nahati sa dalawang part, which is yung Old Testament and yung New Testament. Yung sa Old Testament is nakafocus dito yung mga kautusan ng Diyos na na ipinapahayag through Moises, diba? So sapagkat ibinigay sa pamamagitan ni Moises ang kautusan. So yung sa New Testament naman is nakafocus to sa grace ni Christ towards us, diba? So, magkaiba. Yung una, yung sa Old Testament is nakafocus siya sa kautusan, sa law of God through Moses, and yung sa New Testament is yung grace of our Lord Jesus Christ. So, para mas mapalalim pa itong talakayan natin, proceed tayo sa ating teaching. Number 1, the law of God through Moses condemns. So, ito yung binabanggit ko kanina na highlight ng Old Testament ng ating Bible or ng Biblia. So, by condemn, kasi ito parang hinahatulan ka. So, condemn means you are being judged. Hinahatulan ka. So, isipin natin na nasa hukuman tayo ni God, ng Diyos. Tapos, kasi diba syempre sa Bible, may law of God nga May mga kautusan tayong sinusunod, so may standard ang mga tao. So, may standard tayong dapat sundin and tularan. So, kapag tayo, for example, hindi tayo nakakasunod sa mga kautusan, yung mga tao dati sa Biblia, sa Old Testament na, is ginajudge sila, kinokondemn sila, dun sa law of God through Moses. So, ayun yung pinaka-focus ng Old Testament, yung pag-condemn sa mga hindi sumusunod sa standard or sa kautusan ng Diyos. So, parang, kumbaga, if, may apply natin sa criminology, kasi ako, ito yung unang pumasok sa isip ko. Para siyang yun sa mga school of thought. Meron kasi din, classic, positivist, neoclassic, ganyan. So, merong isang school of thought doon na nakafocus sa punishment ng offender. Or yun nga, kinokondemn sila, yung mga offender. So, in a biblical perspective naman, sa Old Testament, kinokondemn yung mga tao if nakasunod ba sila sa standard or sa kautusan ng Diyos. So again, ayun yung the law of God through Moses condemns. Number 2, the grace of God through Jesus justifies. So I think this is para naman sa ating New Testament or yung sa second part ng ating Biblia. So the grace of God through Jesus justifies. So kung yung kanina is kinokondemn tayo yung sa Old Testament, yung sa New Testament naman is nakafocus siya sa grace of God through our Lord Jesus Christ.
again, paulit-ulit naman natin sinasabi na yung grace na tinatawag natin na yun is yung kahit pa napakamakasalanan natin na dapat and deserving tayong makatanggap ng mga consequences, and we don't even deserve to live, we deserve to die kasi napakamakasalanan natin. But then again, yung grace of God is nasa sa atin na to the point na imbis na bigyan pa tayo ng mga consequences, or imbis na hayaan niya tayong mamatay dahil sa mga kasalanan natin, is sinave niya pa rin tayo kahit napakamakasalanan natin through our Lord Jesus Christ na nagpapako sa krus, and patuloy niya pa rin tayong binibigyan ng promise na of provision, His promise of provision, diba? So, napaka-undeserving natin sa lahat ng natatanggap natin. Ultimo dun pa lang sa pag-save ni God sa atin, sa mga kasalanan natin through Jesus Christ, hanggang sa mga blessings na natatanggap natin araw-araw, sa promise of provision niya, sa simpleng pagising pa lang natin sa araw-araw at pagkakaroon ng pagkain sa pagkainan natin, diba? So, we are super blessed that we don't even realize na nakahain na sa atin lahat. Hinain na ni God lahat para sa atin, diba? So, ganun niya tayo kamahal. And ayun, yung focus ng ating New Testament. Yung grace ni God through His Son, Jesus Christ, which justifies na, or nag-justify sa grace ng ating Panginoong Diyos. And number 3, the goal of the grace of God is Christ-likeness. So, ayun nga, ano ba ang gusto ni God? It is for us to become like Him, Christ-like. Tayong mga tao, we should be Christ-like, di ba? So, kaya rin tayo nag-aaral ng mga ganito, kaya tayo nag-devotion, kaya tayo nag-worship, kaya natin siya gina-glorify because we aspire to be Christ-like, di ba? So, yung mga Christian nga dati, di ba, mga unang panahon, they are being called Christian of the way kasi yung way of living ni God is nakikita sa kanila. So, madali silang ma-distinguish even in a crowded place kasi nga, they are called people of the way. So, ina-adapt nila kung paano mamuhay si God. So, even not in the closest, di ba? Kahit hindi ganon tayo, hindi tayo ganon na maging people of the way din. We should aspire still to be, or alam mo yun, yung ilapit mo yung sarili mo sa ating Panginoon. Yes, wala namang deserve sa atin kasi lahat tayo nagkakasala. But the thought of still trying, and yung alam mo, glorify mo si God kahit alam mong undeserving ka, that is being humble towards our Lord God. And ayun yung gusto niya, yung glorify lang natin siya ng glorify kasi alam naman niya na walang perfectong tao sa mundo. So He just wants us to glorify and to communicate with Him. So ngayon naman is proceed tayo sa ating application. Number 1, study the law to know who we are. Yung sa Old Testament. Number 2, run to grace to be who Jesus is. Ito naman yung sa New Testament. And number 3, pursue Christ-likeness. So kapag familiar na tayo and nabasa na natin ng Biblia, matututo na tayong i-pursue maging Christ-like. So all those aforementioned, doon natin makikita kung ano nga ba yung connection between law and grace. And maiintindihan din natin kung nakinig tayo sa devotion natin ngayon kung bakit or why is Christ-likeness the goal of grace.